Usapan natin. Wala dito yung pangalan mo eh. Sandali lang. Si Robert Garcia, ayun, yes. Assistant Vice President for Operations. Yes, good afternoon po. Magandang hapon. Ayun, magandang hapon po sa Ayan, gusto kong i-topic ngayon to kasi bigla akong naalala dahil pag nakikita ko Kabalikat Civicom, although hindi pa namin nakakasama ang Kabalikat, I think one time lang nung merong disaster, meron kaming mga partner Kabalikat Civicom. So this is another ano na for so many years. Okay, Sir Robert, anong dapat na gawin para mas lumaganap, makaskade natin yung disiplina sa kalsada? Sa part ko po at sa iba pa ng member namin, since kami po yung may mga training, so sa safety riding community ganyan, pag may meeting po kami, nandun din po yung paalala namin sa member ng Kabalikat na hindi pa nakakapag-training. Kumbaga, dissemination po namin yun. Iniano namin kung ano yung natutunan namin sa training, gano'n namin ibinibigay din sa mga member namin. Sa bagay kung lahat ng grupo, tapos may ganyan, siguro man nakakayang di sumunod, ano? Diba? Siyempre po, lalo na kung nagdala mo yung uniform yun, nakasuot ka ng uniform. Yes. Kaya disiplinado po talaga kailangan. Kasi ngayon, yung reality, di ba, makakuha lang ng motor, kala mo mga totoong driver na. Totoo po yun. Di ba? Kahit, lalo na sa mga probinsya, di ba, from time to time, ang balita, sa national highway, di ba? Ang aksidente, hindi mo naman masasabi. Tapos kung makaarangkada, kala mo kanya yung kalsada. Dito naman sa atin, di ba may mga foreigner, yung mga reaction, pag nakikita nila yung mga motor, kala mo, that's Spider-Man. Yeah. Di ba? May mga ganong reaction. So, ano bang dapat gawin para yung disiplina is sa mas nakakarami? Mapa-implement or alam natin yung disiplina sa sarili yun di ba? Opo. Oo, ano bang maganda? Ano bang kulang ng batas? May batas naman. Ngipin. Ha? Ngipin. Ayun, sige, parating natin yan sa mga nasa implement po nilang maganda. Oo. Kasi marami naman pong nagpapatupad, kaso talagang kulang na po para sa akin. Kaya lang pag pinapatupad daw, selective. Kaya nga po dapat ngipin talaga. Walang pinipili. Sabi mo sir, di ba sa MMDA huli ng huli. Opo. May mga pagkakataon pa inaaway pa ng mga politiko eh. Di ba? Kasi nagpapa-implement lang na maayos. Di ba? So ano problema natin dito? Di ba? Pinag-uusapan natin. Hindi, kaya ko lang yan natatanong kasi kayo mga responsible citizen na sa mga grupo ninyo, di ba? Meron kayong mga sinusunod. So, yun lang naman. Kasi pag nakita ko Kabalikat Civicom sa kalsada, di ba parang, wow, ang galing naman. Ang galing ng grupo everywhere. Di ba? Okay, so dapat ganun, di ba? Ma-implement kayo yun. Kasi lahat kayo, karamihan siguro, nakamotor. Yes, Opo, marami pong nakamotor. Kasi merong mga motor riders, sinasabi nila, kami disiplinado kami sa kalsada, pero tignan mo, di ba? Meron iba sa kanila ang yayabang sa kalsada. Di ba? Nakakapandamay. So pagka ganun, ano pang pwede nating paalam sa gobyerno para mas coming from Kabalikat Civicom Tansa, anong magandang gawin? Yun nga po, mas gayahin na rin po nila yung kagaya ng ginawa ng MMDA na meron silang Motorcycle Riding Academy na nagtuturo yung pagdidisiplina at the same time turuan din ng safety riding talaga, be defensive. Oo nga may academy pa lang MMDA. Meron po. Di ba dapat lahat mag-aral dun? Bago bigyan ng lisensya ng LTO, no? No. Dapat. Para at least hindi nakukuha yung lisensya sa mga fixer. Oo nga. Diba? May ganun Meron pa rin ganun, hindi maiwasan. Pero syempre, di-deny ng yun. Diba? Merong iba nagmamalaki O nakakuha ko ng diba? May mga ganun Okay, standby lang po sandali. Tuloy-tuloy ating usapan. Ayan, pag-usapan na natin yung mga programa ninyo. Sandali lang. Oras natin, 20 minuto makalipas po alas 3 ng hapon.